Hello everyone and welcome back to our As Review channel. Today, we're reviewing elementary life and career skills for Learning Strand 4. Sa araling ito, tututok tayo sa mga praktikal na kaalaman ukol sa tamang pagpapatakbo ng negosyo, pag-iimpok ng pera, at mga kasanayan sa pangkabuhayan na palaging lumalabas sa exam. Ihanda ang inyong mga kwaderno at ballpen upang isulat ang inyong mga sagot. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button ngayon upang masubaybayan ang ating regular na Thursday at Sunday elementary study tracks. Simulan natin sa unang tanong. Ang tamang sagot ay B. Pagiging matatag at malikhain. Ang isang mahusay na negosyante o entrepreneur ay hindi madaling sumuko kapag may problema sa negosyo. Gumagamit sila ng pagiging malikhain upang mag-isip ng mga bagong produkto o serbisyo na kailangan ng komunidad. Ang options A, C, and D ay mga negatibong katangian na maaaring magpabaksak sa isang negosyo, kaya sila ay mali. Mabilis na tip para sa inyong pangkabuhayan. Kung kayo ay maliit na negosyo o nag-aaral magkwenta ng benta gabi-gabi, napakalaking tulong ang isang solar-powered electronic calculator. Hindi mo na kailangang bumili ng baterya habang nag-iensayo ka ng basic business math. Maaari mong i-click ang ating YouTube shopping display sa ibaba para makabili ng murang calculator nang hindi lumalabas ng video. Letrang B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay B, kita or tubo, o sa madaling salita ay profit. Sa, sa usaping pangkabuhayan, ang kita ay ang perang natitira kapag ibinawas mo ang kabuuang puhunan o gastos mula sa kabuuang benta. Ang formula nito ay benta minus puhunan equals kita. Ang option A ay mali dahil ang 100 pesos ang puhunan. Ang option C ang mga gastusin at ang option D ay mangyayari lamang kung mas mababa sa 100 piso ang kanyang naging benta. Dahil nadagdagan ang kanyang pera, letrang B ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay B, pag-iimpok sa isang legit na bangko. Ang pagtatago ng pera sa bangko ang pinakaligtas na paraan dahil ito ay protektado ng batas at ng PDIC laban sa sunog o nakaw. Bukod dito, kumikita pa ito ng kaunting interes at naiiwasan mo ang impulse buying o ang biglaang panggastos ng pera. Ang options A at B, D ay mapanganib dahil madali itong masunog, anayin o manakaw. Ang option C naman ay maaaring magdulot ng away kapag hindi ka binayaran. Letrang B ang ating pinakaligtas na hakbang. Ang tamang sagot ay B, safety helmet o hard hat. Sa ilalim ng Occupational Safety and Health Standards ng Learning Strand 4, ang paggamit ng Personal Protective Equipment o PPE ay sapilitan sa mga mapanganib na trabaho. Ang hard hat ay idinisenyo upang protektahan ang bungo ng manggagawa laban sa malalakas na impact ng nahuhulog na bagay. Ang option A ay para lamang sa araw, ang option C ay para sa mata, at ang option D ay para sa
ingay sa tenga. Para sa proteksyon ng ulo sa construction, letrang B ang wastong kagamitan. Ang tamang sagot ay B. Ang kooperatiba ay isang samahan na pagmamay-ari at pinatatakbo ng mga miyembro mismo para sa kanilang magkakasama-samang kapakinabangan. Nagbibigay ito ng murang pautang para sa puhunan at naghahati-hati sila sa kita o dibidendo sa dulo ng taon. Ang option A ay mali dahil ang tawag doon ay sole proprietorship. Ang option C at D ay hindi rin pangunahing layunin ng isang kooperatiba. Isang mabilis na paalala para sa inyong pag-aaral. Habang kayo ay nagre-repaso ng mga modules na tulad nito gabi-gabi, upang hindi sumakit ang inyong mga mata sa dilim, napakagandang gumamit ng isang rechargeable LED desk study lamp. Nagbibigay ito ng sapat na liwanag sa inyong lamesa nang hindi nakakaabala sa ibang natutulog sa bahay. Maaari ninyong tingnan ang dekalitan na lamp na nakatag sa ating shopping section sa ibaba. Letrang B ang ating tamang sagot. Nasa kalahati na tayo ng ating Elementary Life and Career Skills Practice Test. Ilang puntos ang nakuha ninyo sa unang 5 tanong ukol sa negosyo at pangkabuhayan? Naka 5 out of 5 ba kayo? I-comment ang inyong mga score sa ibaba upang makita ko ang inyong determinasyon. Kung ang video na ito ay nakakatulong sa inyong pagbabalik-aral, mangyaring i-click ang subscribe button ngayon at bigyan ng thumbs up ang ating video. Ang inyong suporta ay mahalaga upang patuloy kaming makapagbigay ng mga libreng reviewer para sa lahat na mag-aaral ng ALS sa bansa. Ngayon, magpatuloy tayo sa huling 5 tanong. Narito ang tanong number 6. Ang tamang sagot ay B. Paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Bilang isang responsableng may-ari ng negosyo, ang tamang waste segregation ay mahalaga upang maiwasan ang mga peste tulad ng daga at langaw na maaari magdala ng sakit sa iyong mga pagkain at mga customer. Ang option A ay magdudulot ng bara at mabahong kanal. Ang option C ay iligal sa ilalim ng Clean Air Act at ang option D ay labag sa kagandahang asal. Letrang B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay B. Sa ilalim ng career development, ang patuloy na pag-unlad ng kasanayan o upskilling ay kailangan sa kahit anong uri ng pangkabuhayan. Ang pag-aaral ng mga bagong teknolohiya o estilo ay nagpapadali sa trabaho at mas nagiging kaakit-akit ang iyong serbisyo sa mga mamimili na nagiging dahilan ng paglago ng iyong kabuhayan. Letrang B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay B. Ang tamang financial standard ay unahin palagi ang mga needs o pangangailangan bago ang wants o luho. Ang pagkain, upa, kuryente at ang pagtatabi para sa ipon ang dapat ibinabawas muna sa sweldo upang maiwasan ang pangungutang sa hinaharap. Ang options A at C ay maling gawi na nagdudulot ng financial stress o kakulangan ng pera bago matapos ang buwan.
Kaya letrang B ang tamang hakbang sa pagbabudget. Ang tamang sagot ay B. Dalhin ang usapin sa barangay lupon o makipag-usap na manghinahon. Ang mapayapang komunikasyon at ang panghingi ng tulong sa tamang otoridad tulad ng barangay ang pinakamataas na uri ng problem-solving skill sa komunidad. Ang paggamit ng dahas o paninira ng pananim, option A at D, ay mga krimen na maaari magdulot ng pagkakakulong. Isa pang magandang kagamitan para sa inyong pag-aaral. Para sa mga mag-aaral na nais pagsamasamahin ang kanilang mga printed reviews o test sheets ng maayos at hindi nagkakawalaan ang mga pahina, napakahalaga na mayroon kayong sariling heavy-duty paper stapler o puncher binder sa inyong lamesa. Nakatag ang matibay at murang office tools na ito sa ating YouTube shopping section sa ibaba. Letrang B ang ating tamang sagot. Ang ating huling tamang sagot ay B. Iulat ang pangyayari sa iyong manager at ibalik ang pera. Ang integridad, katapatan o honesty ang pinakamahalagang katangian na hinahanap ng mga kumpanya sa isang manggagawa. Ang pagtatago ng perang hindi sa iyo, option A and C, ay itinuturing na pagnanakaw at maaaring maging sanhi ng pagkakasisante o pagkakademanda. Ang pagpapakita ng katapatan ay nagbibigay sa iyo ng tiwala at mas magandang karir sa hinaharap. Letrang B ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat ng nakakuha ng mataas na marka ngayong araw. Napakahusay ninyong tinapos ang ating 10 katanungan sa pangkabuhayan at kasanayan sa buhay. Bilangin ang inyong mga tamang sagot at i-share ang inyong score sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo. Kung mababa sa 7 ang iyong marka, huwag kayong malulungkot. Ang mga diskarte sa buhay ay nadadaan sa patuloy na pagsasanay. Kaya i-replay lamang ang video na ito upang masanay ang iyong isip sa tamang pagpapasya. Sa ating susunod na elementary level video, na ipopost natin sa darating na linggo o Sunday sa ganap na 1:00 ng hapon, tututok naman tayo sa Learning Strand 6, Digital Citizenship, kung saan pag-aaralan natin ang ligtas na paggamit ng smartphones, social media, at paano umiwas sa mga internet scams. Kung nakatulong ang aril na ito, pakiclick ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kasamahan sa ALS. Maraming salamat sa inyong sipag sa araw na ito. Manatiling matiyaga sa pag-aaral. Magkikita tayo sa susunod nating elementary lesson. Bye-bye. Natapos na naman ang ating pag-aaral. Nawa ay marami kayong natutunan sa bidyong ito. At kung maaari ay i-share niyo ito sa inyong mga kaklase. Hanggang sa muli nating pagre-repaso. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mamay P na nagsasabing sa ALS, may pag-asa ang inyong mga pangarap. Mabuhay tayong lahat.